Parati ba kayo nag-aalala? Baka may depression na kayo or anxiety nang hindi nyo nalalaman. Sa video na ito ay i-explain ko po sa inyo kung ano ang anxiety at depression. Maaari bang may kaugnayan ito sa pagkain natin? Alam niyo ba na may napakalaking kaugnayan ang mood nyo sa kinakain nyo? Totoo po yan. Ang problema kasi parang ganito, hindi dapat ginagamot ang simptomas ng isang sakit nang hindi natin naiintindihan ang underlying cause or ang ugat kung bakit nagkaroon ng symptoms. Yan. Ang problema kasi sa medisina, at hindi ko naman sinisiraan sila, ay ginagamot lang nila lahat ng simptomas. Halimbawa, nagkaroon kayo ng depression, gagamutin nila yung simptomas, pero hindi nila talaga tinatanong kung bakit. Or kung magtanong man ay hindi ganun kabusisi. Unless pupunta kayo sa isang pang-doktor na specialista tulad ng psychiatrist, naku, laking gastos na naman. Anxiety, ganun din. Diresetahan kayo ng gamot sa anxiety na kakalma kayo ng panandalian lamang. In short, minamanage lang ang symptoms nyo at hindi kinokorek ang pinagmulan ng symptoms. Sa totoo lang, pag tinarget ay ang symptoms lang or halimbawa ma-misdiagnose ang isang pasyente, ay lalong lalala ang sakit ng pasyente sa katagalan. Naalala ko before, may naging fitness client ako na nagsisession sa akin nung nasa abroad pa ako. Medyo nainis ako sa kanya one time kasi pag nag-workout na kami, parati siyang tinatamad. So sabi ko, ba't ka ganyan? Ang sabi niya, feeling niya daw depressed siya. Nung tinanong ko, bakit siya depressed? May nangyari ba na personal? Sabi niya, wala naman daw. So nag-dig further pa ako. Ayun, nalaman ko na everyday pala, kung matulog siya sa gabi, 3 o'clock in the morning na, at ang pasok niya everyday ay 7 o'clock. So sabi ko sa kanya, hindi ka depressed, exhausted ka. So, pinastop ko muna siya mag-workout ng 1 week at sabi ko, matulog ka lang ng matulog muna for 1 week. Ayun, pagbalik, parang bagong silang ang itsura. Fresh na fresh. So, balik tayo sa topic. May mga factors o dahilan na nag-aapekto ng emotional moods natin sa utak na may kaugnayan sa kinakain ninyo. Nadinig nyo na ba yung ang kasabihan na ang apple a day keeps the doctors away? Noong 1960s, totoo yan. Pero ngayon, hindi na. Para sa nutritional requirements ng kalusugan ay dapat kumakain na tayo ng 6 na apples para makuha natin ang sustansya ng isang mansanas noong 1960s. Bakit kamo? Na-degrade na ang lupa or soil na pinagtataniman natin. Masyado ng maraming iba't ibang chemicals at basura ang nahalo sa lupa sa panahon natin ngayon. Bigay po natin as an example ang isa sa mga pinaka-importanting mineral, potassium. Ang potassium ang isa sa mga nagpaparelax ng katawan ng tao. Ito ay parang tranquilizer na kumakalma sa katawan. Lalo ang puso natin. Kasi pag mataas ang heart rate natin o yung bilis ng tibok ng puso, boom, 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 ay hindi tayo makakatulog. Naranasan nyo na ba yung parang takot kayo sa gabi tapos pinipilit yung matulog? Hindi umubra, di ba? Ang potassium din po ay tumutulong para ma-stabilize ang blood sugar, para hindi siya bumaba ng todo, lalo pag nagda-diet tayo. So ano ang halimbawa ng pagkain na mayaman sa potassium? Isang halimbawa dyan, saging. Pero ang saging ay may 400 mg lang ng potassium. Pero ang kailangan ng katawan natin at a minimum ay 4,700. So kulang na kulang. Pwede po tayong kumain ng 2 hanggang 3 saging kada araw. Tapos po, may mga gulay po tayo na dapat kinakain in the form of fresh vegetables para ma-reach natin ang minimum requirement. Pwede rin tayo mag-take ng potassium supplements. Piliin po natin yung gawa sa natural food derivatives at hindi yung chemically made. B vitamins, especially B1. Ang B vitamins ay nagagamit ng lubos kapag stress kayo. So pag pwersado kayo or madami kayong stress ay nauubos kagad ang B vitamins, lalo na ang B1. Pag ubos na ang B1 nyo, ay parati kayong di mapalagay, lalong tumataas ang stress level nyo, parati kayong balisa, parati kayong nababahala, ayan. And the best source of mapagkukuhanan ng B vitamins ay ang nutritional yeast. Mabibili nyo po ito in tablet or powder form. Lahat po halos ng nutritional yeast ay natural po, kaya okay ito. Just to make sure, siguraduhin na hindi gawa sa synthetics. Tandaan natin, ang B vitamins ay tumutulong rin sa pampakalma ng katawan at isip at pang-stabilize ng blood sugar.
Number 3, calcium. Ang calcium din ay tumutulong sa pagbaba ng nerbiyos, balisa, stress, ayan. Pero mabilis ito mawala sa katawan, kaya dapat ay meron kayong reserba. Kasi kapag nag-take kayo ng calcium ay sumasama ito sa wiwi natin. Make sure lang na kung magsusupplement kayo ng calcium ay huwag kayong kukuha ng calcium carbonate dahil derive po ito sa limestone. Eh di gumuya na lang tayo ng simento. Joke lang ho. Seryoso ho, dapat calcium citrate ang piliin pag bibili kayo ng supplement. Or ang pinakamagandang pagkukunan ay ang mga gawa sa dairy tulad ng yogurt, gatas, butter, cheese, yan. Susunod, sa tumutulong sa pagkalma sa atin kung may anxiety tayo or depression, omega-3 fatty acids. Napakalaga sa maayos at balanseng takbo ng pag-iisip or yung tinatawag na cognitive functions. Ang best source ng omega-3 ay fish oil. Tip lang po, marami kasing gumagawa ng fish oils at pamura na ng pamura ang presyo. Siguraduhin lang na high quality fish oil ang bibili nyo. Kadalasan yung medyo mas mahal ng konti ang presyo, yun ang magaganda. Number 6, iodine. Ayan, ang pinakamagandang source ng iodine ay sea kelp. Meron lang po akong gustong isingit na kaalaman kasi pag lumalaki ang bata or pagbuntis kayo or nagbubuntis pa lang ay napakahalaga ng iodine sa inyo. Ang iodine kasi ay sumusuporta sa thyroid na siya namang sumusuporta sa cognitive functions ng utak. May mga bata kasi na retarded ng pinanganak kasi yung nanay kulang sa iodine tapos naipasa yung deficiency sa baby. Wawa naman. Kaya very important na kumusumo po tayo parati ng pagkain na mayaman sa iodine tulad ng sea kelp. Blood sugar. Kapag ang blood sugar nyo ay hindi perfect na 100, yan, halimbawa tumaas siya ng sobra, makaka-experience kayo ng tinatawag na brain fog or nahihirapan kayo sa pag-focus ng mga bagay-bagay. Madalas, hindi nyo naaalala ang mga bagay-bagay. Loss of memory, ayan. Pag bumaba naman ang blood sugar, ay makakaramdam kayo ng mabilis na pagkasuya, mabilis kayo magalit, nawawala ang pasensya, at naiinis kayo kaagad. Napakahalaga ng connection ng cognitive function natin at ng blood sugar level. Tandaan nyo po yan, na-experience ko po yan noon, na madalas na parating mataas ang carbohydrates ko sa breakfast. Cereals, toast with jam, madaming kanin, sinangag, yan. Pero nung nalaman ko na pag pinalitan mo ng ibang carbs mo, ng protein foods, ay gaganda ang takbo ng utak mo at di ka irritable. Dinagdagan ko ang pagkain ng eggs, chicken. Minsan nagpe-prepare ako ng burger sa umaga nung nasa abroad pa ako. Mas maganda ang kondisyon at matagal ako magutom kasi nasa-stabilize ang blood sugar level ko. Word of advice lang, hindi nangangailangan na pag mababa ang blood sugar nyo, ay kulang kayo sa carbs or sugar ha. Ibig sabihin lang, hindi nyo pinaghandaan ang pagkain nyo na dapat ay medyo may malaking portion ng protein. Okay? Tsaka yung carbs nyo, wag yung starchy foods. Mag-prepare kayo ng fresh salad. Madali lang naman siya gawin kaysa sa nagluluto tayo ng kung ano-ano. Hindi na nga maganda sa katawan, tas magastos pa. Wag po simple sugars ha, kasi magsa-spike siya na mabilis, tas babagsak din ng mabilis. Ayan. Uulit na naman ang problema ninyo sa cognitive function. Dito po muna natatapos ang part 1 ng paano gamutin ang anxiety at depression sa natural na pamamaraan. Abangan ninyo po ang part 2, suntukan na yan. Kung may napulot po kayo na maganda sa video na ito, ay paki-like and share po para makatulong din po sa mga mahal natin sa buhay, kaibigan at mamamayang Pilipino in general. Ito po si Kuya Balbas. Maraming salamat po sa panonood.